Hello mga kumarites, ayan at dumating na nga po talaga yung inaantay kong parcel. Dahil excited na nga po ako sa parcel na ito kumarites, kaya kailangan ko na nga po itong i-unbox. Hindi pa nga po ako naliligo, kaya kung napapansin nyo ay sa parcel nga lang po nakatutok yung ating camera. May baka bigla tayong magkaroon ng basher niyan kumarites. Ganito nga po yung ginagawa ko pag hindi pa nga po ako nakakapag-ayos ng sarili. Syempre inuna ko nga maglinis muna kumarites bago ko nga po ito i-unbox. At alam ko naman sa sarili na hindi na nga po kaaya-aya yung aking itsura. Sobrang kapal nga po ng bubble wrap na ginamit dito kumarites para safe nga pong dumating sa akin. Ito nga po ay baso or cup para sa kape nga po namin ni Jowa. Abay kung meron kang tindahan ay kailangan mo ito dahil meron na nga rin po itong kasamang takip. Dahil alam naman natin kumarites na madalas nga po tayong nalalamigan ng kape. Minsan kasi kung kailan tayo magkakape o di kaya kakain tsaka nga po nagkakaroon ng customer. Kaya ang madalas na nangyayari ay nakakalimutan na nga nating inumin yung ating mga kape. Hindi nga natin napapansin na dadapuan na nga po iyon ng mga insekto. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa na-order ko kumarites dahil tingnan nyo naman kulay puti nga po yung dumating. I-unbox ko nga muna itong isa pa nating parcel. Naman talaga kaming ganito kumarites dahil madalas nga po ay nagiinit lang kami sa heater. Pero sa dalas nga po namin magkape kumarites ay kailangan namin ito. Umaga kasi hindi naman kami sabay ni Jowa gumigising at nauuna nga po siyang magkape. Siyempre nagiinit na nga po siya ng kanyang ikakape tapos pagkagising ko at magiinit ulit ako. Marami na nga po akong napapanood na kumami vlogger na gumagamit nga po nito. Talaga namang gusto ko rin magkaroon nito kumarites maliban nga po sa kulay puti at maganda talaga siyang tingnan. So ayan, ito nga po ay thermo. Hoy, buti na lang at kulay puti din at hindi nagkamali si seller mag-send sa akin ng ibang kulay. Nag-chat din talaga ako sa seller na kung pwede kulay puti talaga yung ipadala sa akin. Unang pick up kasi nito ay hindi agad nakuha ng rider kaya late nga po ito na-deliver sa akin. At hindi pa nga marunong paano buksan. Nga nila ay kailangan mong itapat sa tenga kung magandang klase nga po yung thermo na iyan. Pero wala nga akong narinig kumarites. Siyempre hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan iyan mamaya. Ayan, at na-inlove talaga ako sa mga bagong parcel na dumating sa akin. Tingnan nyo naman kung gaano nga ito kaganda tingnan at aesthetic talaga. Hindi naman ako nag-order online pag hindi ko nga kailangan dito sa aming bahay. Para nga kay Jowa itong mug na to kumarites dahil tingnan nyo naman yung mug niya ay basag na nga po ito. Hindi ko na nga po nilinis yung loob nito dahil balak ko na talaga itong palitan. Pero hindi ko naman alam kumarites na yung na-order ko nga pong mug ay hindi naman ganun kalaki. Ang laki niya talaga sa picture kumarites pero pag itinabi mo nga yan kumarites feeling ko yung thermo nga po yung magiging baso ni Jowa. Regular mug nga lang po itong aking na-order. Hindi ko nga alam kung magugustuhan niya ito kumarites dahil hindi nga po siya ganun kalakihan. Ay wala naman siyang magawa kumarites at gusto ng Jowa niya ng aesthetic na baso. Maghahanap na lang siguro ako ng isa pang mas malaki nga po dito na baso kumarites. Dahil yung malaking baso niya nga po na ginagamit namin ay binili namin iyon sa surplus. Titingin-tingin naman nga po ulit kami ng baso sa surplus kaso wala na nga po kaming mahanap na malaki. Siyempre para magamit na nga po itong ating na check out ay kailangan naman nating hugasan muna. Excited din kasi ako talagang gamitin ito kaya naman hinugasan ko na. Kamay nga lang muna ang makikita nyo sa akin kumarites dahil hindi pa nga ako nakakaligo niyan. Ayan, at napahinto pa nga yung paghuhugas ko dahil meron nga pong bumili. Maliligo na nga lang ako pag nakauwi na si Jowa dahil dadaan pa nga po iyon magsundo ng kanyang anak. Mukhang ako lang at si Jowa nga lang ang pwedeng maghugas nito kumarites dahil baka hindi tumagal ito sa amin. Si Sian nga po ang maghugas nito dahil mababasagin nga po ito. Alam nyo naman at pinagdaanan din naman natin iyon pag inuutusan nga tayong maghugas at labag sa loob natin. Talaga namang makakabasag tayo ng hindi nating inaasahan. Baso nga po na nabasag yung hawakan ay si Sian ang naghugas noon. Pang ilang baso na rin talaga ni Jowa yan na malalaki kaso nga lang ay lagi talagang nababasag. Sana naman ito ay magtagal sa amin. Yung thermo nga pala kumarites ay hindi ko nga po yun huhugasan. Nag-init ako ng tubig para nga po alugan ko muna siya ng mainit. Dati kasi parang may narinig ako na hindi nga daw po pwedeng hugasan ng malamig na tubig ang thermo. Dahil hindi na nga po mag-iinit pag lalagyan mo siya ng mainit. So ayan, at binuksan ko na nga at hindi ko nga po ito hugasan sa loob. Sasalin nga lang po ako ng kaunting tubig na mainit. Siyempre itry natin kung tatagos nga po yung tubig niya pag nakatakip. Ayan, at inalog-alog ko na nga kumarites. Kung makikita nyo, hindi naman tumatagos yung tubig pag binabaliktad ko nga po yung thermo. 2 beses ko nga po itong lalagyan ng mainit na tubig. Itatapon ko nga lang po yung nilagay kong mainit na tubig dyan at maglalagay nga po ulit ako. Ayun naman ay hindi ko itatapon, hahayaan ko nga lang muna siya dyan. Saka na nga lang po ulit ako mag-iinit pag dumating na si Jowa. Alam ko nga parating na si Jowa dahil anong oras na nga rin po ito. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin niya doon sa mug na hindi naman talaga ganun kalaki. Pero sinasabi ko nga sa inyo
kumarites ay wala na nga po siyang magagawa. Dahil andyan na nga po iyan. Fast forward at nakauwi na nga po si Jowa at tapos na nga rin po akong maligo. Ipilang ko na nga po yung benta ng sigarilyo para naman nga po maipamili ko na ulit ito. Ilang araw nga lang po akong hindi nakapamili pero tingnan nyo naman at marami na nga rin po ulit na benta. Panahon ngayon kahit mahal na nga po ang sigarilyo ay talaga namang maraming sunog baga pa din. Habang ako nga po ay nagbibilang dito, si Jowa nga po ay naglilinis naman ng manok. Inuhugasan niya na nga po para pagkatapos ko nga po dito ay lulutuin ko na lang. Marinate ko pala muna iyon dahil ako nga po ay magpa-fried chicken. Ito talaga kumarites ang buhay nanay at buhay tindera. Katapos mong asikasuhin yung bahay mo, next naman ay yung tindahan. Maganda rin talaga na nakahiwalay nga po yung benta ng sigarilyo, mas mabilis nga po siyang paikutin. Hindi ka pa mauubusan ng puhunan. Kung dati nga po ay madalas akong nauubusan nung hindi pa ako naghihiwalay ng benta dahil mas priority ko nga po yung grocery ng aking tindahan. Abay, naka 2,000 nga rin po ako kumarites para pambili ulit ng stock. Kaya tinotal ko na nga po kung anong pwedeng maibili doon sa 2,000. Siyempre, kailangan mong computein at isulat para hindi ka na nga po magkaroon pa ng sukli. At dahil kulang nga po ito kumarites, kaya kinuha ko na nga rin po yung benta pang naiwan doon sa lagayan para mag-fix na nga po yung kanyang bilang. Nung nakabili na nga po ng sigarilyo kumarites, ang next ko naman nga pong ginawa ay bibilangin itong benta ng yelo. Di lang naman ito benta ng yelo dahil nakahalo nga rin po ito sa alak. Lagi ko nga pong sinasabi na yung benta ko nga po ng yelo ay ginagawa ko nga pong puhunan para sa alak. Ay nakahiwalay nga rin po yung benta nito. Pero worth it naman kumarites dahil tingnan nyo naman ay hindi nga rin po ako nauubusan. Madalas ko na lang talagang pinoproblema ay puhunan sa grocery. Minsan talaga ay kinakapo sa dami ng bayarin. Pero syempre hindi natin pwedeng sukuan iyan. Nagdadaanan talaga iyan lalo na nga po ng maliliit na sari-sari store owner. Dahil hindi naman tayong mayaman na mayroon nga pong sariling puhunan para sa munting tindahan natin. Dahil dito nga rin po ako kumukuha ng pambayad ng tubig at kuryente namin, pangkain namin at baon ng mga bata. Pero ang mahalaga ay nakakabayad nga po ng mga bayarin. Habang ako nga po ay nagbibilang dito kumarites, inutusan ko nga po yung anak ko na kuhain nga po yung in-order kong pamela. Extra income ko nga rin yun kumarites na binebenta ko. Yun nga po ay mga beauty product. Dahil meron na nga po tayong suki sa pamela, kaya naman hindi nga po pwede sa loob ng 1 linggo na wala tayong order. Kaya lang minsan talaga ay busy din ako kaya hindi ko na nga rin po naasikaso. Kanina nga po habang walang nabili ay gumawa na nga rin po ako ng yelo. O diba talaga namang hindi mo mapapansin na ang dami mo nang nagagawa sa loob ng 1 araw. Magsasali na nga rin po ako ng kalahating buting mantika para nga po pag may bumili ay meron ka kaagad maibibigay. Lalo na nga po kung ang magbabantay ay yung panganay kong anak. Dahil hindi pa naman niya kaya ito kumarites. Kayaya nga po ako ng mama ko na sumama nga daw po ako mag-swimming sa kanila. Sabi ko nga hindi ako makakasama dahil sayang nga po yung benta. Kaya naman ang sasama nga po ay yung 2 ko na lang na anak. Di rin kasi talaga ako komportable na umaalis nga po dito sa aming bahay. Gusto ko na nga rin yun kumarites para naman makapagpahinga nga po ako ng buong araw na hindi nagsasaway. Baka kasi pag sumama nga ako doon sa swimming kumarites ay magsaway lang ako ng magsaway sa kanila. Tapos ang iisipin ko nga ay yung aking tindahan. Manghihinayang sa customer ng araw na iyon. Kaya naman talaga mas pipiliin ko nga pong magbantay. Dahil wala na nga pong bumibili kaya naman mag-skincare na nga muna ako. Siyempre kahit gaano ka busy ay wag nating kalimutang mag-skincare. Hindi porkit na naging nanay tayo ay hindi na tayong pwedeng mag-ayos. Fast forward nga kumarites, nakaluto at nakakain na nga po kami niyan. Kaya naman sabi ko nga kay Sian ay hugasan niya na yung mga plato. Ay talaga ito sa gawaing bahay kumarites dahil madalas siya nga po ay naghuhugas sa amin. Pag ako nga po ay naghuhugas, diretso linis nga po dito sa aming kusina. Yung panganay nga po namin talaga yung madalas na naghuhugas at nagsasaing. Ako nga po ay nagluluto ng ulam. Jowa naman yung tagahiwa ng mga kailangan kong gamitin. O diba hati-hati sa gawaing bahay. Minsan naman yung bunso naman namin yung naghuhugas pero minsan lang talaga yun kumarites dahil hindi pa siya ganun karunong. Pero madalas nga namin siya ay pinagliligpit. Pagkatapos niya nga pong maghugas ay pinunasan niya na nga po yung aming lababo. Siyempre may iiwan talaga dyan yung rice cooker namin dahil pinagdaanan din natin iyan. Magwawalis nga lang po ako dito sa aming lababo kumarites dahil maalikabok na nga po. Panitan ko na nga po yung basahan namin dito dahil basang-basa nga po iyon nung naghugas yung panganay ko. Punasan ko na nga rin po ito kumarites pagkatapos ko nga pong magwalis. Wala talaga tayong katapusan sa ating mga gawain pero wala naman nga po tayong no choice. Kaya piliin na lang natin ng kumilos para hindi nga po tayo matambakan ng ating gawain. Maliban sa magaan sa pakiramdam pag nakikita natin ng maayos yung bahay natin ay napawisan pa tayo. Paisipin na lang natin kumarites na ito nga po ay exercise. Dahil kung tindera at nanay ka panigurado sa loob ka lang ng bahay umiikot o di kaya sa iyong tindahan. Lagay nga lang po ako ng Clorox kumarites para mapunasan ko nga muna itong sahig. Syempre para matanggal nga po yung mga lagkit dito. Nako kumarites kung hindi pa nga kayo nakakalinis ng inyong kusina, tara at sabayan nyo na nga muna ako. Sa
Sa paglilinis nga kumarites ay kailangan lang naman natin maglaan ng mga ilang minuto. Kung ngayon nga po sa kusina ako nakafocus, panigurado kinabukasan ay sasalas naman. Aayusin ko nga po itong coffee corner kumarites. Aalisin ko muna yung coffee maker dyan na kulay black. Dahil bala ko nga po dyan ipwesto yung termo at yung dalawang baso. Ko nga lang muna yung aming rice cooker. Tinanggal ko nga muna yung mga nakalagay dito para nga po mapunasan ko muna. Abay kailan lang ay nagpunas pa nga po ako dito at maalikabok na nga po kaagad. Kaya mahalaga pag kulay puti nga po yung mga gamit natin ay madalas natin dapat punasan. Hoy, tingnan nyo naman kumarites at ang ganda na nga po dito. Magiinit na nga rin po ako ng tubig kumarites dahil magkakape nga po muna kami ni Jowa bago matulog. Siyempre kailangan na natin gamitin yung ating dalawang baso at yung ating termo. Mihan ko na nga rin po yung init ko para nga po sa pagkakape ni Jowa bukas ay meron na siyang gagamiting mainit. Sa tingin nyo kumarites kinabukasan ay mainit pa yung tubig na ilalagay natin dito. At dahil hindi pa nga po ako nakabili ng asukal at naubusan na nga rin po kami ng asukal sa tindahan kaya ito na muna ang kakapihin namin. Pero madalas nga pong kinakape ni Jowa ay stick lang. Nakapagbukas na nga rin po ako ng stick pero naalala ko nga na wala nga pala kaming asukal na. Kaya sabi ko nga ito na lang muna yung kapihin niya. Ayan at marapit na rin naman kumulo yung iniinit naming tubig. Nakakatuwa talaga itong aking na-order ko marites at talaga namang gustong gusto ko ito. Sa susunod nga pag nakabili na ako ng mga canister ay tatanggalin ko nga po yung tubigan namin dyan. Gagawin ko nga po iyan na snack bar. Lalim pala yung baso na ito ko marites kaya marami ka rin talagang matitimpla. Kalahating baso nga lang na kape, ayan nga po ay baso ni Jowa. Salinan niya pa kasi yan ng hindi mainit na tubig. Dahil hindi pa naman maiinom ito kaya tinakpan ko na muna. O diba ang ganda ng baso ko marites? Dahil marami nga po akong ininit hanggang umaga na nga po ito kaya isasalin ko na nga yung nainit kong tubig doon sa termo. Salin ko na nga po lahat ng tubig ko marites at mayroon pa siyang space. It lang talaga siya tingnan pero madami din namang mailalaman yung loob. So ayan ganyang ayos nga lang muna itong ating kusina. Abay kung hindi ka pa nagkakape tara at magkape na rin tayo. Ito nga po yung reward ko sa sarili pagkatapos ko nga po gumawa ng gawaing bahay ang magkape. Ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.